Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Miguel Santos, isang doktor na ang dedikasyon ay ang pangalagaan ang kalusugan ng ating mga nakatatanda. Sa aking maraming taon ng pagseserbisyo, nakita ko kung gaano kahalaga ang manatiling aktibo para sa isang masaya at malusog na pamumuhay sa ating pagtanda. Maaaring ginagawa na ninyo ang lahat ng tama, kumakain ng masustansya, nananatiling aktibo at regular na nag-eehersisyo. Ngunit, paano kung sabihin ko sa inyo na may ilang mga karaniwang ehersisyo na maaaring tahimik na nagpapataas ng inyong panganib na ma-stroke? Oo, kahit na ang mga ehersisyong mukhang ligtas tulad ng mga sit-up plank o yoga ay maaaring maging mapanganib kung kayo ay higit sa 60 taong gulang at hindi nag-iingat. Hindi po ito tungkol sa pag-iwas sa paggalaw. Ito ay tungkol sa pag-alam kung aling mga galaw ang dapat bantayan. Habang tayo ay tumatanda, iba na ang pagtugon ng ating katawan. Mas mabilis na nagbabago ang ating blood pressure. Ang ating balanse ay hindi na kasing galing ng dati at may mga partikular na kilos na maaaring magbigay ng sobrang diin sa inyong utak, mga daluyan ng dugo o puso nang hindi ninyo namamalayan. Isang mabilis na pagyuko, isang maling pagpihit, o kahit na ang pagpigil ng hininga habang nag-eehersisyo. Ang mga bagay na ito ay maaaring magdulot ng pagkahilo, biglaang pagbaba ng presyon ng dugo o mas malala pa, isang stroke. Nakita ko na po ang napakaraming senior na naging biktima nito. Mga taong akala nila ay nagiging malusog sila. Kaya naman ngayon, nais kong gabayan kayo sa 9 na partikular na ehersisyo na maaaring naglalagay sa inyong utak at katawan sa panganib, lalo na kung kayo ay may alta presyon o mahinang sirkulasyon ng dugo. Kung kayo ay higit sa 10 o may pakialam sa isang taong nasa ganitong edad, ang impormasyong ito ay maaaring makapagligtas ng buhay. Ibahagi ninyo sa comments sa ibaba, naranasan nyo na po bang mahilo o manghina pagkatapos mag-ehersisyo? Narito kami upang tulungan kayong gumalaw ng mas ligtas, maging mas malakas at manatiling independyente sa mga darating na taon. Ngayon, simulan natin sa unang nakatagong panganib, isang pang-araw-araw na galaw na tila hindi nakakapinsala ngunit maaaring magdulot ng biglaang pagbagsak ng presyon ng dugo. 1. Mabilis na pagyuko mula sa pagkakatayo. Simulan natin sa isang bagay na napakakaraniwan. Ang mabilis na pagyuko mula sa pagkakatayo marahil para pulutin ang isang bagay sa sahig o para itali ang sintas ng inyong sapatos nang nagmamadali. Tila wala lang itong kwenta, hindi po ba? Ngunit para sa mga nakatatanda, ang isang simpleng galaw na ito ay maaaring magdulot ng isang mapanganib na chain reaction sa loob ng katawan. Kapag mabilis kayong yumuko, lalo na kung hindi kayo nakahawak sa anumang suporta o hindi ibinaluktot ang inyong mga tuhod, ang dugo ay biglaang bumubuhos papunta sa inyong ulo. Sa mga mas bata, mabilis na nakaka-adjust ang katawan. Ngunit habang tayo ay tumatanda, ang ating sistemang cardiovascular o ang sistema ng puso at mga ugat ay hindi na nakakasabay ng ganoon kabilis. Ang biglaang pagbabagong iyon ay maaaring maging sanhi ng mabilis na pagbaba ng presyon ng dugo. Ang tawag dito ng mga doktor ay orthostatic hypotension. Ano ang resulta?
Makakaramdam kayo ng pagkahilo-pagkalito o tuluyang mawawalan ng balanse. May mga ilang tao na tuluyang nawawalan ng malay. At kung mauntog ang inyong ulo sa pagbagsak, mas lalong tumitindi ang panganib. Isang pag-aaral na inilathala sa Journal of the American Geriatric Society ang natuklasan na ang mga nakatatanda ay mas madaling makaranas ng pagbaba ng presyon ng dugo pagkatapos ng mabilis na pagbabago ng posisyon. Hindi lamang ito isang maliit na abala. Ito ay isang kilalang risk factor para sa stroke at pinsala sa ulo. Naaalala ko ang isang kwento ni Mang Lito, isang retiradong guro. Nadapa siya sa kanyang garahe habang inaabot ang isang kahon. Masyado siyang mabilis yumuko, nahilo bumagsak at nagtamo ng concussion o pagkaalog ng utak. Lahat ng iyon ay nagmula sa isang galaw na tila pang-araw-araw lamang. Narito po ang mas ligtas na paraan na maaari ninyong gawin. Kapag kailangan ninyong yumuko, laging maglaan ng 1 segundo. Itatag muna ang inyong mga paa sa sahig, bahagyang ibaluktot ang inyong mga tuhod at dahan-dahang bumaba. Gumamit ng isang matatag na bagay tulad ng mesa o upuan para sa suporta kung kinakailangan. Walang dapat ikahiya sa pag-iingat. Ngayon, mula sa sahig, dahan-dahan tayong umakyat sa isang bahagi ng katawan na madalas nating nakakaligtaan ang ating leeg. Dahil ang ginagawa ninyo rito ay maaaring mas makagulat pa sa inyo. Tuwa. Mabilis o bigla ang pagpihit ng leeg. Naranasan na po ba ninyong subukang luwagan ang naninigas na leeg sa pamamagitan ng mabilis na pagpihit o paglingon-lingon? Maaaring masarap ito sa pakiramdam sa sandaling iyon na parang tinatanggal ninyo ang tensyon, ngunit maaari itong maging mas mapanganib kaysa sa inyong inaakala. Makikita ninyo sa loob ng inyong leeg ay may 2 napakahalagang ugat na tinatawag na vertebral arteries. Ang mga ito ang nagdadala ng dugo direkta sa ating utak, lalo na sa mga bahaging kumukontrol sa ating balanse at koordinasyon. Kapag bigla ninyong ipinihit ang inyong leeg ng napakabilis o ginagawa ito ng paulit-ulit, lalo na sa malakas o eksaheradong paraan, maaari ninyong maipit o bahagyang mapunit ang mga ugat na iyon. Hindi lang ito masakit. Maaari nitong lubhang bawasan ang daloy ng dugong mayaman sa oxygen patungo sa inyong utak. Mayroong isang kaso na naiulat sa New England Journal of Medicine kung saan isang lalaki sa kanyang 60s ang nakaranas ng stroke ilang minuto lamang matapos ang mabilis na pagpihit ng kanyang leeg habang nag-eehersisyo. Hindi ito nangyari sa isang aksidente sa sasakyan o pagkahulog. Nangyari ito habang nag-i-stretch. Ganoon po sila kadelikado habang tayo ay nagkakaedad. Nakilala ko si Aling Sonia sa isang senior center na dati ay araw-araw nagne-neck roll tuwing umaga. Pagkaraan ng ilang linggo, napansin niyang madalas siyang nahihilo at nanlalabo pa ang kanyang paningin. Natuklasan ng kanyang doktor na ang mga galaw na iyon ang sanhi. Pinalitan niya ito ng mas banayad at mas mabagal na paglingon at nawala ang kanyang mga sintomas. Kaya narito ang mas mainam na paraan. Laging igalaw ang inyong ulo ng dahan-dahan at may kontrol. Walang biglaang haltak o mabilis na galaw. Kung naninigas ang inyong leeg, lagyan ito ng maligamgam na tuwalya, gawin ang mga banayad na pag-uunat o mas mabuti pa,
ipakonsulta ito sa isang physical therapist na nakauunawa sa mga panganib sa ugat na may kaugnayan sa edad. Handa na po ba kayong marinig ang tungkol sa isang bagay na inaakala ng marami na nagpapalakas sa kanila, ngunit maaaring nagdudulot pala ng stress sa kanilang utak? Pag-usapan natin ang pagbubuhat ng pabigat. Pagbubuhat ng sobrang bigat na timbang at pagpigil ng hininga. Ang weightlifting ay isang napakagandang paraan upang manatiling malakas at independyente habang tayo ay tumatanda, ngunit kung ito ay ginagawa lamang ng ligtas. Isa sa mga pinakamadalas na nakakaligtaang panganib ay ang pagbubuhat ng mga timbang na masyadong mabigat o mas masahol pa, ang pagpigil ng hininga habang ginagawa ito. Kapag nagbuhat kayo ng isang bagay na mabigat at likas ninyong pinipigilan ang inyong hininga na tinatawag na Valsalva maneuver, bigla ninyong pinapataas ang presyon sa loob ng inyong dibdib at ulo. Ang inyong blood pressure ay maaaring biglang tumaas ng husto na naglalagay ng matinding diin sa mga ugat sa inyong utak. Para sa mga nakatatanda, lalo na sa mga may alta presyon o mas mahinang mga daluyan ng dugo, ang biglaang pagtaas na iyon ay maaaring sapat na upang mag-trigger ng isang stroke o maging sanhi ng pagputok ng isang ugat. Sa katunayan, isang pag-aaral mula sa American Heart Association ang nagpakita na ang biglaang pagtaas ng presyon ng dugo sa panahon ng mabibigat na pagbubuhat ay naiugnay sa mas mataas na panganib ng intracranial hemorrhages o pagdurugo sa loob ng bungo, lalo na sa mga matatandang nag-gym. Narinig ko minsan ang kwento ni Mang Karding, isang retiradong bumbero na nananatiling aktibo sa kanyang lokal na gym. Isang araw, nagpasya siyang subukan ang kanyang sarili sa mas mabigat na barbell. Sa kalagitnaan ng pagbubuhat, nakaramdam siya ng biglang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo na hilo at halos mawalan ng malay. Sinabi ng kanyang doktor kalaunan na mapanganib niyang pinataas ang kanyang presyon ng dugo sa pamamagitan ng pagpigil ng kanyang hininga habang puwersado. Kaya narito ang dapat ninyong gawin. Magbuhat ng mga timbang na sa tingin ninyo ay mapaghamon ngunit kayang-kaya. Huminga ng tuloy-tuloy. Magbuga ng hangin habang nagbubuhat. Huminga papasok habang ibinababa ang bigat. At kung hindi kayo sigurado, laging makipagtulungan sa isang trainer na nakauunawa kung paano naiiba ang pagtugon ng mga tumatandang katawan. Ngayon, kung nasubukan nyo na ang mga upside-down yoga poses para daw sa mas magandang sirkulasyon, ang susunod na bahagi ay maaaring mas makagulat sa inyo. 4. Mga baligtad na posisyon sa yoga inversions. Ang mga baligtad na posisyon sa yoga tulad ng shoulder stand or headstand ay maaaring mukhang maganda at nakaka-relax, ngunit maaari silang maging seryosong mapanganib, lalo na para sa mga nakatatanda. Ang mga posisyong ito ay binabaligtad ang inyong buong katawan na nagpapadala ng biglaang daloy ng dugo patungo sa inyong ulo. Habang inaangkin ng ilan na ito ay nagpapabuti ng sirkulasyon, ang katotohanan ay maaari itong mapanganib na magpataas ng presyon sa loob ng inyong bungo o intracranial pressure. Kapag kayo ay nasa isang baligtad na posisyon, ang daloy ng dugo sa inyong utak ay tumitindi. At kung meron na kayong alta presyon o mas mahinang mga daluyan ng dugo na mas karaniwan,
pagkatapos ng edad na 60 na, ang sobrang presyon na iyon ay maaaring hindi kayanin ng inyong sistema. Ang panganib ay hindi lamang teoretikal na idokumento ng mga neurologist ang mga kaso kung saan ang mga senior ay nakaranas ng mga problema sa paningin, matinding sakit ng ulo, at maging mga mini-stroke pagkatapos subukan ang mga baligtad na posisyon ng walang supervision. Naalala ko si Ginang Elena mula sa isang yoga class na buong pagmamalaking nagsasagawa ng shoulder stands tuwing umaga. Ngunit pagkaraan ng ilang linggo, nagsimula siyang makaranas ng matitinding sakit ng ulo at pakiramdam na may presyon sa likod ng kanyang mga mata. Binalaan siya ng kanyang doktor. Ang tumaas na presyon sa loob ng kanyang bungo mula sa mga posisyong iyon ay naglalagay sa kanya sa tunay na panganib. Lumipat siya sa mas banayad na mga stretch at napansin niyang nawala ang mga sintomas. Sa halip na mga posisyon na bumabaligtad sa inyo, subukan ang legs up the wall. Ito ay isang nakakakalmang alternatibo na sumusuporta sa sirkulasyon ng walang panganib. At laging ipaalam sa inyong instructor ang anumang kondisyong medikal bago magsimula ng isang bagong routine. Maaari silang magmungkahi ng mga pagbabago na angkop sa inyong katawan, hindi laban dito. Ngayong nakita na natin ang mga panganib ng pagiging baligtad, tumakbo naman tayo pasulong sa literal na paraan. Dahil kung kailan kayo nag-eehersisyo ay kasing halaga ng kung paano ninyo ito ginagawa. 5. Matinding ehersisyo sa gabi. Ang pag-ehersisyo sa gabi ay maaaring maging payapa. Mas tahimik ang gym, mas malamig ang hangin, at ito ay isang magandang paraan upang alisin ang stress ng buong araw. Ngunit para sa mga nakatatanda, ang sobrang pagpilit sa sarili sa gabi, lalo na sa mga matitinding gawain tulad ng mabilis na pagtakbo o high intensity interval training HIIT, ay maaaring magdulot ng seryosong problema. Narito kung bakit. Ang matinding ehersisyo ay nagpapasigla sa inyong sympathetic nervous system na parang pagpindot sa on switch ng katawan. Ayos lang ito sa umaga o hapon, ngunit ang paggawa nito nang malapit na sa oras ng pagtulog ay nangangahulugan na ang inyong tibok ng puso ay mananatiling mataas, ang inyong presyon ng dugo ay tataas, at ang inyong katawan ay mananatili sa isang estado ng alerto eksakto sa oras na dapat itong nagpapahinga. Para sa mga taong higit sa 60 ang presyon na ito sa gabi, ay maaaring magpataas ng panganib ng nighttime hypertension, alta presyon sa gabi, isang kilalang salik sa stroke habang natutulog. Isang pag-aaral mula sa hypertension research ang natuklasan na ang mga high-intensity workout sa gabi ay maaaring makabuluhang magpataas ng antas ng presyon ng dugo sa gabi, kahit sa mga malulusog na matatanda. Kaya naman madalas na inirerekomenda ng mga doktor ang pag-ehersisyo sa umaga o maagang hapon para sa mga nakatatanda. Nakausap ko si Aling Marisa, isang retiradong maestra na dati ay tumatakbo tuwing gabi pagkatapos ng hapunan. Sa paglipas ng panahon, napansin niyang hindi siya makatulog ng maayos at minsan pa ay nagising siyang nahihilo at mabilis ang tibok ng puso. Iminungkahi ng kanyang cardiologist na ilipat ang kanyang routine sa mas maagang oras ng araw, at ang pagbabago ay nagdulot ng malaking pagkakaiba.
Kung nasiyahan kayo sa paggalaw sa gabi, piliin ang mga banayad na pag-uunat, mabagal na paglalakad o nakakakalmang yoga. Ilaan ang cardio para sa mga oras na may sikat ng araw kung kailan mas handa ang inyong katawan na harapin ito. Susunod, pagtuunan natin ng pansin ang isang bagay na maliit ngunit makapangyarihan, ang inyong core o kalamnan sa tiyan at likod. At hindi ito tungkol sa pagkakaroon ng six-pack. 6. Mabilis na crunches at sit-ups. Crunches at sit-ups ang mga klasikong ehersisyo sa core na ginawa na ng marami sa atin sa loob ng maraming dekada. Maaaring tila ito isang direktang paraan upang palakasin ang inyong gitnang bahagi ng katawan. Ngunit para sa mga nakatatanda, ang paggawa nito ng masyadong mabilis o masyadong madalas ay maaaring magdulot ng higit na pinsala kaysa sa kabutihan. Kapag nagsasagawa kayo ng mabilis na mga paggalaw sa tiyan, lalo na ng walang tamang paghinga, lumilikha ito ng biglaang pagtaas ng presyon sa loob ng inyong dibdib at tiyan. Maaari itong makagambala sa normal na daloy ng dugo, lalo na sa utak. Ito ay parang pagpiga sa isang tubo ng tubig. Ang daloy ay nahaharangan at ang panandaliang presyon na iyon ay maaaring makaapekto sa inyong sirkulasyon sa mga nakakagulat na paraan. Natuklasan ng mga mananaliksik mula sa American Journal of Physical Medicine and Rehabilitation na ang mabilis na ehersisyo sa tiyan sa mga nakatatanda ay maaaring humantong sa pagbaba ng daloy ng dugo sa utak, lalo na kapag ginawa ng walang pahinga sa pagitan ng mga set. Ang pagbaba ng oxygen sa utak ay maaaring mag-iwan sa inyong pakiramdam na nahihilo, nalilito o kahit na himatayin. Isang Ginoo na nakilala ko sa isang lokal na wellness class, si Mang Tonyo, ang nagbahagi kung paano siya nahihilo tuwing gumagawa siya ng sit-ups sa kanyang morning routine. Ipinaliwanag ng kanyang doktor na ang presyon mula sa mabilis na crunches ay nakakagambala sa daloy ng dugo sa kanyang ulo. Pinalitan niya ito ng mas mabagal na mga core movements at mula noon ay hindi na siya nakaranas ng pagkahilo. Kaya ano ang mas ligtas na opsyon? Subukan ang mga kontroladong ehersisyo sa core tulad ng pelvic tilts or seated marches. Mag-focus sa matatag na paghinga. Magbuga ng hangin sa pagsisikap, huminga papasok sa pagre-relax. At huwag kailanman madaliin ang galaw. Ngayong napag-aralan na natin ang core, tumuntong naman tayo sa treadmill. Ngunit may isang babala bago ninyo pindutin ang speed button. 7. Mabilis na pagtakbo sa treadmill nang hindi nakahawak. Ang paggamit ng treadmill ay tila isang ligtas at hindi apektado ng panahon na paraan upang manatiling fit. Ngunit para sa mga senior, mayroong isang karaniwang pagkakamali na ginagawang isang seryosong panganib. Ang kagamitang ito ang masyadong mabilis na pagtakbo nang hindi nakahawak sa mga hawakan sa gilid. Habang tayo ay tumatanda, bumabagal ang ating reaction time at ang koordinasyon ay hindi na tulad ng dati. Ang mabilis na paggalaw sa isang treadmill nang walang suporta ay nagpapataas ng panganib na madapa na minsan ay may malubhang resulta. Ang isang maling hakbang ay maaaring magpatilapon sa inyo na humahantong sa masakit na mga pinsala tulad ng bali pinsala sa ulo o sa mga taong may mataas na panganib, maaaring mag-trigger pa ng problema sa puso o stroke.
Binigyang diin ng mga ahensya ng kalusugan kabilang ang datos mula sa National Institutes of Health NIH ng Amerika na ang mga senior ay nagdurusa sa mas mataas na bilang ng mga aksidente sa treadmill kaysa sa anumang pangkat ng edad. At isang pangunahing salik, hindi paggamit ng mga hawakan. Sa katunayan, kahit na ang mga maikling sandali ng hindi matatag na paggalaw habang tumatakbo ay maaaring biglang magpataas ng stress sa puso, lalo na sa mga matatanda na higit sa 60. Naaalala ko si Mang Nestor, isang lalaki sa kanyang 70s na ipinipilit na mag-jogging nang hindi nakahawak tuwing umaga. Isang araw, ang isang maliit na pagkadulas ay naging malaki. Malakas siyang bumagsak at umalis sa gym na may pinsala sa ulo. Sinabi ng kanyang doktor na kung nakahawak lamang siya sa mga hawakan kahit paminsan-minsan, malamang na nanatili siyang nakatayo. Kaya ano ang mas matalinong diskarte? Panatilihin ang inyong bilis na matatag, hindi mabilis. At kung makaramdam kayo ng kahit kaunting pagkawala ng balanse, kumapit sa mga hawakan. Gusto ninyo ng isang epektibong alternatibo, maglakad sa isang incline o pataas na anggulo. Makukuha ninyo ang benepisyo sa puso nang hindi isinasapanganib ang isang mapanganib na pagkahulog. Susunod, magbabago tayo ng focus. Sa pagkakataong ito, hindi bilis ang problema. Ito ay ang hindi paggalaw. Pag-usapan natin ang plank. 8. Masyadong mahabang pag-plank at pagpigil ng hininga. Ang plank ay pinupuri bilang isa sa mga pinakamahusay na ehersisyo para sa buong katawan. Nagpapalakas ito ng lakas, nagpapabuti ng postura, at hindi nangangailangan ng anumang kagamitan. Ngunit ang paghawak ng plank ng masyadong matagal, lalo na habang pinipigilan ang hininga, ay maaaring tahimik na maglagay ng mapanganib na presyon sa inyong cardiovascular system. Kapag kayo ay nasa posisyon ng plank, ang inyong mga kalamnan ay nagsusumikap upang patatagin ang inyong buong katawan. Ang pagsisikap na iyon ay nagpapataas ng intra-abdominal at intrathoracic pressure, sa madaling salita presyon sa loob ng inyong tiyan at dibdib. Kung pinipigilan ninyo rin ang inyong hininga na ginagawa ng maraming tao nang hindi namamalayan, pinuputol ninyo ang isang matatag na daloy ng oxygen at sabay na pinapataas ang inyong presyon ng dugo. Ito ay parang paghihigpit sa isang balbula na kailangang itulak ng inyong puso. Ang Journal of Strength and Conditioning Research ay naglathala ng mga natuklasan na nagpapakita na ang pagpigil ng hininga sa panahon ng mga isometric exercise tulad ng plank ay nagdulot ng malaking pagtaas sa systolic blood pressure kahit sa mga fit na nakatatanda. Sa paglipas ng panahon o kahit sa isang mahabang paghawak, maaari itong magbigay ng stress sa inyong puso at bawasan ang daloy ng dugo sa utak. Naaalala ko ang isang kapitbahay, si Kafredo, na mahilig hamunin ang sarili sa mahabang plank holds. Orasan niya ang kanyang sarili na naglalayong umabot ng 2 minuto o higit pa, ngunit nagsimula siyang makaranas ng paninikip ng dibdib at sakit ng ulo pagkatapos ng bawat sesyon. Nang magsimula siyang huminga ng mas mabagal at bawasan ang kanyang oras sa kalahati, tuluyang nawala ang mga sintomas na iyon. Kaya kung nasiyahan kayo sa plank, magaling po iyan. Baguhin lang ito. Maghangad ng mas maikling panahon na may tamang paghinga.
Subukan ang 20 o 30 segundong paghawak na may malalim at matatag na paghinga. At laging pakinggan ang inyong katawan. Ngayon, lilipat tayo ng kaunti at tatayo muli dahil ang susunod na galaw ay nagsasangkot ng isang bagay na malamang na ginagawa ninyo araw-araw nang hindi pinag-iisipan. 9. Mabilis na pagtayo at pag-upo ng paulit-ulit. Ang pagtayo at pag-upo parang simple lang. Ito ay isang bagay na ginagawa nating lahat ng maraming beses sa isang araw. Ngunit ang paggawa nito ng masyadong mabilis, lalo na ng paulit-ulit tulad ng sa squats, ay maaaring makagulat sa inyong katawan at humantong sa isang biglaang pagbaba ng presyon ng dugo. Ang pangyayaring ito ay tinatawag na postural hypotension at ito ay lalong karaniwan sa mga nakatatanda. Kapag mabilis kayong nagbabago ng posisyon, kailangang mag-adjust ng inyong dugo sa pagbabago ng gravity. Para sa mga mas bata, halos agad-agad ang reaksyon ng katawan. Ngunit habang tayo ay tumatanda, bumabagal ang pag-adjust na iyon. Maaaring hindi makakuha ng sapat na dugo ang inyong utak nang mabilis na nagiiwan sa inyong pakiramdam na nahihilo, nanginginig, o mas malala, nagiging sanhi ng pagkahulog. Hindi ito tungkol sa kung gaano kalakas ang inyong mga binti. Ito ay tungkol sa kung paano nakakasabay ang inyong cardiovascular system sa paggalaw. Isang pag-aaral sa Journal of the American Medical Association ang natuklasan na ang mga nakatatanda na madalas na mabilis na nagbabago ng posisyon ay mas malamang na mag-ulat ng pagkahilo at nasa mas malaking panganib para sa mga pagkahulog na nagreresulta sa pinsala sa ulo o bali. Isang kaibigan ko, si Ginang Celia, ang minsan ay nagdagdag ng mabilis na squats sa kanyang morning routine sa pag-aakalang makakatulong ito sa kanya na manatiling maliksi. Ngunit nagsimula siyang magkaroon ng mga pagkahilo na nag-iiwan sa kanya na hindi matatag sa buong araw. Nang pabagalin niya ang mga bagay-bagay na naglalaan ng isang sandali upang huminto sa pagitan ng mga galaw na wala ang kanyang mga sintomas. Narito ang isang mas ligtas na diskarte. Kapag gumagawa ng mga ehersisyo na sit-to-stand or squats, tumayo ng dahan-dahan, huminga, hayaang makasabay ang inyong katawan bago gumalaw muli. Humawak sa isang matibay na upuan o ibabaw kung kinakailangan. Ang balanse ay inyong kaibigan, hindi isang senyales ng kahinaan. Isang mahalagang aral sa buhay at paalala mula sa inyong doktor. Ngayong napag-usapan na natin ang lahat ng mga nakatagong panganib na ito, huminga tayo ng malalim at tapusin natin ito sa isang bagay na kasing halaga, pag-asa. Kaya narito tayo pagkatapos talakayin ang mga tahimik na panganib na maaaring magtago kahit sa mga pinakakaraniwang ehersisyo. Hindi po ito tungkol sa paghahasik ng takot. Ito ay tungkol sa kamalayan sa paggalang sa mga pagbabagong pinagdadaanan ng ating katawan at sa pag-aaral kung paano gumalaw ng may pag-iingat at kumpiyansa. Ang pananatiling aktibo ay isa sa mga pinakamahusay na regalong maibibigay ninyo sa inyong sarili. Ngunit habang tayo ay tumatanda, ang layunin ay nagbabago mula sa pagpupursige ng mas malakas patungo sa paggalaw ng mas matalino. Bawat hakbang, bawat hininga, bawat pag-uunat
ay maaaring maging isang pagdiriwang ng buhay kung gagawin ng may intensyon. Hindi ninyo kailangang makipagsabayan sa mga mas bata o pilitin ang sarili na lampasan ang inyong mga limitasyon. Kailangan nyo lang pakinggan ang inyong katawan at bigyan ito ng karangalan. Sana ay nakatulong ang impormasyong ito upang makita ninyo ang inyong pang-araw-araw na gawain sa isang bagong pananaw. Marahil ay may nakilala kayong ilang mga gawi sa inyong sarili o sa isang taong mahal ninyo. Ang kamalayan na iyon ang unang hakbang tungo sa mas ligtas at mas malakas na paggalaw. At kung ang isang simpleng pagbabago ay magpapanatili sa inyong ligtas, nakatayo at masigla, iyan ay isang tagumpay na sulit sa lahat. Kaya't patuloy po tayong magpakita ng pagmamahal sa ating sarili. Patuloy tayong matuto mag-adjust at piliin ang kalusugan araw-araw. Kung nakatulong sa inyo ang artikulong ito, mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba. Ibahagi ang inyong karanasan o tanong at sisikapin kong sagutin ang mga ito. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito para sa mas maraming payo upang manatiling malakas at ligtas pagkatapos ng edad 60. At higit sa lahat, mangyaring ibahagi po ninyo ito sa inyong mga kamag-anak at kaibigan na maaaring makinabang din dito. Hanggang sa susunod, alagaan po ninyo ang inyong kahangahangang katawan.